Stripped by the Philippines. 3-on-2. Norwood! Smile for the poster, Luis. You're on worldwide. What a dunk by Norwood. Sa basketball, may mga laban na hindi minamalaya ng mundo. Pero hindi kailanman mawawala sa puso ng isang bansa. Mga larong kahit talo sa scoreboard, panalo sa alaala. At noong 2014 sa Seville, Spain, tumindig ang Gilas Pilipinas laban sa isa sa pinakamalalaking dambuhala sa international basketball, ang Argentina. Ito ang laban na nagpakita na hindi lang tayo basta umaasa sa puso, kundi may talento, galaw at tapang na kayang sumabay sa pinakamalalakas na programa sa mundo. Ngayong video na ito, babalikan natin hindi lang ang mga highlights, kundi ang narrative, ang emosyon at ang taktika ng isa sa pinakamagandang laro ng Gilas Pilipinas sa modern era. Ang Argentina ang gold medalist noong 2004, ang parehong kupo ng tumalo sa Team USA na binubuo ni na Tim Duncan, Allen Iverson, Dwayne Wade, LeBron James at Carmelo Anthony. Mga batang bituin pa nun pero malinaw nang sila ang magiging mga muka ng NBA at ng World Basketball sa mga susunod na taon. At mas mabigat pa rito, ang Argentina na hinarap ng Gilas ay may natitira pang piraso ng kanilang golden generation. Nandoon sina Luis Escola, Pablo Prigioni, Walter Herman at Andres Nocioni, mga haligi ng isang programang sanay manalo sa pinakamalalaking entablado. Pumasok ang Gilas Pilipinas sa larong ito na may 0-2 record at galing sa mga dikitang laban. Samantala, ang Argentina ay may 1-1 record. At para sa isang programang sanay magmedalya, ito ay delikadong sitwasyon. Sa tournament na ito, kabilang sa original lineup ng Argentina, si Manu Ginobili, isang living legend, isang NBA Finals MVP at simbolo ng golden era ng Argentine basketball. Ngunit dahil sa injury, hindi siya nakalaro sa World Cup 2014. Pagpasok pa lang ng laro, ramdam mo agad, Gilas wasn't playing scared. Hindi sila nag-respect ng sobra. Hindi sila nagpa-starstruck. At sa unang 5 minuto, parang Argentina pa ang nabigla. We were hitting shots even with defenders right in our faces. Ranidel played with pure basketball IQ, always one step ahead. Jason Castro knocked down threes on the fast break, fearless and in rhythm. And Junmar, he went toe-to-toe with Luis Escola and scored right against him. And then, this moment came. Stripped by the Philippines. 3-on-2. Norwood! Smile for the poster, Luis. You're on worldwide. What a dunk by Norwood. A statement, no fear, no hesitation. Right after that, Gilas continued to push the pace. Ang Argentina, kahit veteran team, hindi inaasahang ganung kabilis ang Pilipinas. At sa dulo ng first quarter, Gilas led Argentina. Pagpasok ng second quarter, nag-switch ang Gilas sa double forward setup kasama sina Ping at Ranidel. Ranidel de Ocampo is at the peak of his career at this time. Switch. Herman on Alapag. De Ocampo launches again. Chess! Scoring for the Philippines and bringing back the 10-point lead. Paul Lee has also found this rhythm, giving some extra scoring support. Kasabay nito, si Jimmy Alapag ang nag-o-orchestrate ng laro. Pinapabilis ang tempo ng game. Sinusubukan ng Argentina na humabol, pero ang depensa ni Pingris ang may pinakamalaking impact. Dinidepensahan niya si Luis Escola, rumi-rebound at hustle sa bawat play. Yan yung mga bagay na hindi makikita sa stats pero talagang importante. Pero unti-unti nakahabol ang Argentina led by La Provitola and Scola, and to close the second quarter, Marcos Mata hit a 3-point buzzer beater. Kaya lamang na ang Argentina. Sa third quarter, what we witnessed between Blatch and Nocioni was a true physical battle. Pero malaking problema talaga sila Provitola, lalo na sa fast break. Kahit ganon, sobrang ganda pa rin ng laro ni Ranidel. Kahit mga tough shots na ipapasok niya. Dito rin sa third quarter, bumawi si Blatch matapos ang foul trouble niya nung first at second quarter. Si Tenorio naman, sobrang pesky at sobrang talino sa laro. May naipasok na tres at nakakuha pa ng offensive foul.
Pero sa bandang huli, dahil sa mga fast break ni Laprovitola, sa playmaking niya at sa tulong ni Scola, unti-unting lumaki ang lamang ng Argentina. Umabot pa ito sa 15 puntos and the third quarter ended with Argentina holding a 10-point lead even with some timely 3-point shots from Jimmy Alapag, which Gilas desperately needed before entering the fourth quarter. Sa early fourth, Gilas fought back. Kung may quarter na pwede mong tawaging perfect storm, ito yon. Jimmy the Mighty Mouse Alapag enters the game. At parang may sariling spotlight. 3 after 3. Pull up, transition, screens. Jimmy was playing like this was his final battle. Alapag again from long distance. Oh! He did not travel thousands of kilometers to not come out of Sevilla with at least a win. He's desperate. Alapag hits another long 3. Sunod-sunod ang 3 points niya na nagbigay ng spark para sa Gilas. At dahil doon, lumaki ang kumpiyansa ng lahat. Ranidel keeps his shooting consistent, mid-range and 3-point shots. At one point, Gilas was legitimately outplaying Argentina. Marcos Mata hit dagger shots. Argentina hit so many open 3-point shots. At sa mga crucial rebounds, nadali tayo ni Scola, Pablo Prigioni at ang hustle ng mga Olympic gold medalist veterans ang nanaig sa laban. Experience prevailed and it ended in a painful but honorable defeat. Kung tutuusin, maliliit sila pero sobrang skilled at decisive and they are excellent in almost every aspect of the game. Their only real weakness is their height. Kahit natalo tayo dito sa Argentina, give credit where credit is due. Props kay Coach Chot Reyes, umubra yung run and gun system laban sa isang world-class team tulad ng Argentina. Oo, kinapos tayo sa dulo. Pero kitang-kita, lumaban ang Pilipinas. Iba talaga kapag malinaw ang identity ng isang team. At higit sa lahat, eye-opener to hindi lang para sa atin, kundi para sa buong Asia noon na kahit hindi tayo matatangkad, kahit puro 5'8", 5'9" lang ang guards natin, we can compete. Basta tama ang preparation, tama ang sistema, at malinaw ang identity. Pero guys, the parquet. Japan's shots have come from the three-point line. bago pa man dumating si Yuki Kawamura bilang simbolo ng small but deadly guard ng Japan ngayon, tandaan natin, may Jimmy Alapag, L.A. Tenorio at Jason Castro na nauna ng sumabak sa FIBA World Cup. Hindi lang puso ang nagdala sa kanila kundi skills, heart, decision making at basketball IQ. Kapag elite ang galaw mo, kapag buo ang loob mo, kahit 5'8" ka pa, you can stand your ground against the very best. Oo, height matters, pero may mga rare moments sa basketball kung saan hindi lang height ang nagde-define kung sino ang pwedeng lumaban. At itong Gilas generation na to, sila ang patunay. At kung tutuusin, yung Japan na nakikita natin ngayon, yung maliit pero mabilis, world-class ang disiplina. Hindi yan bigla na lang lumitaw. That was the blueprint first shown by Gilas Pilipinas on the world stage, even before Japan. Sila Alapag, Tenorio, Castro, at kung titingnan natin ang Gilas ngayon, ito mismo ang isang bagay na kailangan natin. Isang guard na may tapang ni Jason Castro, utak na kagaya ni L.A. Tenorio, at shooting na katulad ni Jimmy Alapag. Yung kayang umatake, kayang mag-read ng laro, kayang umako ng responsibilidad kahit mas malaki ang kalaban. At sa 2014 FIBA World Cup na iyon, tinawag ang Gilas Pilipinas bilang surprise team ng buong torneo. Pinakamaliit ang roster pero isa sa pinaka-competitive. Dito rin nabuksan ang mata ng buong Asia. Asian teams can compete on the world stage. At doon nagsimula ang paniniwalang iyon sa Gilas Pilipinas 2014. Isa itong patunay na minsan, kahit sandali lang, nasabi ng mundo, Pilipinas, you belong.